Hindi ako anak na gusto nila, ang matinding pagkakatakas ko sa loob ng sariling pamilya na puno ng panlalait, sigawan, at isang katotohanang walang nakahandad. Sa isang maliit na barangay sa Davao, nakatira si Lyra Maisantos, 19 anyos, estudyante na nangangarap maging nurse. Sa paningin ng iba, simple lang ang buhay nila. Pero sa loob ng kanilang bahay, parang impyerno na walang pintuan palabas. Ang kanyang ama na si Rodolfo Santos, kilala sa pagiging istrikto hanggang sa puntong nakakatakot. Ang kanyang ina na si Melinda Santos, tahimik sa harap ng iba, pero mapanakit at mapanghusga sa loob ng bahay. Bakit ka pa nabuhay kung pasan ka lang naman? Isang gabi, umuulan ng malakas. Basang-basa si Lyra maigaling school dahil walang pamasahe pa uwi. Pagpasok niya ng bahay, agad siyang sinalubong ng sigaw ng kanyang ama. Rodolfo! Anong oras na? Iyang kahihiyan mo na naman. Wala ka na namang silbi. Tahimik si Lyra, nanginginig ang kamay habang inilalapag ang kanyang basang bag. Biglang sumingit ang kanyang ina. Melinda, malamig ang tono. Kung marunong ka lang sana, hindi ka pabigat sa bahay na to. Napayuko si Lyra. Ngunit sa loob niya, parang may unti-unting nababasag. Ang mas masakit pa sa sigaw, ang mga salitang paulit-ulit. Araw-araw, pareho lang ang eksena. Wala kang kwenta. Buti pa ibang anak, hindi katulad mo. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali namin. Hanggang isang gabi, hindi na nakatiis si Lyra. Lyra, pigil ang luha. Bakit po ganito kayo sakin? Anak po ninyo ako di. Biglang tumawa ang kanyang ama, isang malamig at mapanuyang tawa. Rodolfo. Anak. Kung anak ka namin, sana naging maayos ka. Parang sinaksak si Lyra sa dibdib. Isang araw, habang naglilinis si Lyra sa lumang kabinet, nakakita siya ng lumang medical record. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa. Patient, Lyra Maisantos. Adopted child record. Natigilan siya. Adopted. Parang biglang huminto ang mundo. Kinagabihan, hinarap niya ang kanyang mga magulang. Lyra, sumisigaw na sa iyak. Tutugize. Ampo na lang pugili ako. Nanahimik ang bahay. Hanggang sa magsalita ang kanyang ina, tuloy-tuloy, malamig. Melinda. Hindi namin intensyon sabihin. Pero, kinuha ka lang namin. Parang gumuho ang buong mundo ni Lyra. Ang ama niya, biglang tumalikod. Rodolfo. Wala kang utang na loob dahil hindi ka naman talaga namin kadugo. Umaga kinabukasan, may dumating na babae, si Attorney Camila Reyes. Ipinakita niya ang isang dokumento. Attorney Camila. Si Lyra Maisantos ay hindi lang adopted child siya, ay mailegal na karapatan sa isang mana mula sa tunay niyang ina, na hindi kailanman binawi ang parental rights bago pumanaw. Nanlaki ang mata ng mag-asawa. Tahimik si Lyra. Camila, diretsong tingin sa magulang. At kayo po ay nagpakita ng emotional abuse na maaaring magresulta sa legal consequences. Biglang nanlamig ang paligid. Sa unang pagkakataon, hindi na si Lyra ang umiiyak. Lyra, mahinahon pero matatag. Kung hindi man ako naging anak ninyo sa dugo, naging tao pa rin ako. At hindi ninyo ako kailanman minahal bilang isa. Tumalikod siya. Hindi na siya lumingon pa. Moral ni aral. Hindi lahat ng pamilya ay nagbibigay ng pagmamahal. Minsan, ang pinakamasakit na sugat ay galing sa mga taong dapat sana'y mag-aaruga sa iyo. Ngunit kahit anong uri ng pagkakait, ang isang tao ay may karapatang bumangon, piliin ang sarili at humanap ng bagong simula. Dahil sa huli, hindi ka nabubuhay para lang tiisin ang sakit, kundi para lampasan ito.